Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Narito na mga headlines para sa Ronda Pilipinas. Ronda Pilipinas. APT Group sinukoy na nasa likod ng cyber attack sa mga government websites. Ronda Pilipinas. Sa gitna ng pangambang pagtindi pa ng krisis sa bigas, publiko pinagtitipid sa kanin. Ronda Pilipinas. Pangambang makaka-apekto sa ekonomiya ang mataas na singil sa kuryente sa bansa. Pinawi ng ERC. Ronda Pilipinas. Balita sa ibayong dagat, 14 na katao sugatan sa pagbagsak ng puno sa roller coaster sa Spain. Ronda Pilipinas. At sa balita babalakasan, 6-game win streak sa NBL Chairman's Cup nakuha ng Kamsur Express matapos doblehin ang final score ng Zambales. Ronda Pilipinas. At showbiz naman, Jessie Minjola ikinuwento kung saan galing ang palayaw na peanut sa kanilang panganay ni Lucky Manzano. Ronda Pilipinas. At mamaya sa ating NBI, menor de edad pa pero nagtanan na. Naku, bawal ito. Ronda Pilipinas. Magkakanyumonya nga ba kapag maglalagay ng oil-based product sa ilong? Mamaya, let's prove it. Ronda Pilipinas. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Stand by me, okay. Nabalitaan nyo na ba? Nabalitaan nyo na ba yung mga pulis dyan sa may Mandaue, Cebu na nagbihis babae para makahuli ng drug dealer? Lahat sila, yung mga lalaking pulis nagbihis babae. Sa kagandahang ay nahuli nila yung drug dealer. Nagbalat kayo, nag-disguise sila ng bihis babae. Yung iba daw, hindi na kailangan magpanggap. Magandang araw, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao. Ito ang Ronda Pilipinas. Live na tayo sa DWIZ AM Metro Mega Manila. Live din tayo sa DWIZ
News FM regional stations at live na din tayo sa Radyo Ronda at sa lahat ng mga ginagawang radyo ang kanilang mga TV. Naka-live din tayo sa Aliw Channel 23. Magandang araw. Ako ang iyong magiging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Sa detalye ng mga balita natin, magdadala ng pag-ulan ang shear line sa silangang bahagi ng Southern Luzon at Visayas. Magkakaroon ng maulat na papawirin na may kalat-kalat ng pag-ulan at pagkidlat pagkulog dahil sa shear line at easterlies ang silangang Visayas, Bicol Region, Aklan, Capiz, Marinduque, Romblon, Oriental Mindoro at Quezon. Maaari namang magresulta sa mga pagbaha o pagguho ng mga lupa ang katamtaman hanggang sa malakas na pag-ulan. Asahan naman ang Cagayan Valley, Cordillera, Administrative Region at Aurora ang maulap na papawirin na may mahinang pag-ulan dahil sa northeast monsoon. Ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng Luzon ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may pulo-pulong mahihinang pag-ulan dahil na rin sa tinatawag na northeast monsoon. Ronda Pilipinas. Samantala, binigyan din ng isang eksperto na malaki ang posibilidad na hindi gobyerno ng China ang nasa likod ng cyber attacks sa mga website ng pamahalaan kamakailan. Sa panayam ng DWIZ, tinukoy ni Technology Editor at Cybersecurity Expert Art Samaniego na Advanced Persistent Threat o yung tinatawag na APT groups ang nagtatangkang mag-hack o mang-hack sa mga government websites. Ang naturang grupo niya ay mga professional hackers na binabayaran ng iba't ibang gobyerno upang pasukin ang sistema o system ng iba't ibang bansa. Ang umatake kasi sa kanila, APT groups. Yung APT, Advanced Persistent Threat Groups, yun, na tinatawag. Ito yung mga magagaling talagang umatake na karaniwan binabayaran to ng mga gobyerno para gawin ang pag-atake nila. So gobyerno tong pwedeng magbayad sa kanila. Higit pa ni Samaniego, maring itinuturo lang ng mga ebidensya ang bansang China para lituhin ang mga investigador dahil nag-ooperate ang APT sa pamamagitan ng deception. Pwede kasing lahat ng mga pruweba tinuturo sa China. Naisip ko, kung ako, Chinese government, ba't ko ipapagamit ang network ko para atakihin yung gusto kong atakihin? Ang mga taong to, sobrang gagaling. Ang ginagawa kasi nila, deception sila. Nag-ooperate sila by deception and stealth. So, pwedeng gawin nila yun para iligaw ng mga investigador. Yan po ang tinig ni cybersecurity expert Art Samaniego sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, tanggap tayo ng isang report. NIA gumagawa na ng hakbang para maibsan ang epekto ng El Nino at masigurong sapat ang supply ng bigas sa bansa. Alamin natin ang report ni Patrol 30 Jelly Mendez. Jelly, go! Jelly, go! Wala pa? O sige, lipat tayo sa isang report. Panibagong hirit ng mga kongresista na itigil na ang investigasyon sa issue sa People's Initiative. Sinopla ni Senator Marcos. Lagot kayo. Alamin natin ang report ni Patrol 19 Sally Ortega Bueno. Ate Sally, go! Kailangang ituloy at tapusin ng Senado ang pagsisiyasat sa mga issue sa People's Initiative. Tugon ito ni Senator Amy Marcos sa muling panawagan ng mga kongresista na itigil ng Senado investigasyon sa naturang usapin. Ayon kay Senator Marcos, Chairman ng Senate Committee on Electoral Reforms, sawa na rin siya sa People's Initiative ng mga kongresista pero dapat nilang ipagpatuloy ang investigasyon dahil hindi pa humaharap ang abogadong nasa signature sheets para sa People's Initiative na si Attorney Anthony Abada. Hindi pa rin anya natutupad ng grupong pirma ang pangakong ibibigay sa Senado ang listahan ng mga nag-donate para mabuo ang 55 million pesos na ginastos sa TV ads para sa Chacha. Nakasabi na si Abad at ang listahan ng donors para sa isinasagawa ngayon na ikatlong pagdinig
ng naturang committee ukol sa People's Initiative. Sinabi pa ni Senator Marcos na kailangan patuloy na busiin kung may pera ang gobyerno na ginamit sa People's Initiative para may mapanagot at maparusahan. Hindi anya pwedeng tumigil ang Senado sa pagsisiyasat dahil hindi pa rin humihinto at tuloy pa rin ang pagkalap ng lagda at ang suhulan sa iba't ibang probinsya gaya daw sa Benguet at Zamboanga. Una rito nanawagan sina House Deputy Speaker J.J. Suarez, Albay Congressman Joel Salceda at Marikina Representative Estela Kimbo na ihinto na ng Senado ang investigasyon sa PI sa halip ay gawing priority daw ang resolution ukol sa pag-amyenda sa economic provisions ng ating Constitution. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa ibang balita, binigyan din ni National Manager Raul Montemayor ng Federation of Free Farmers Cooperative Incorporated na huli na nang magsimulang maghanda ang bansa para sa El Nino phenomenon. Kasunod dito ng naging pahayag ni Montemayor na mas titindi pa ang krisis sa bigas sa bansa ngayong taon. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Montemayor na nakaraang taon pa dapat nagsimulang maghanda ang bansa sa epekto ng El Nino phenomenon sa produksyon at supply ng bigas. Pagdating kasi sa pagtulong sa mga magsasaka, medyo late na naman tayo, no? Dahil sa ngayon, nakatindig na yung mga tanim na mga magsasaka. Pag nawalan ng tubig yan, kung mabuhay pa yan, medyo mahina nang aanihin dyan, no? Na ilagay talaga yung mga water impounding at iba pa mga measures last year pa dapat paghahanda para this year. Opo. Mukhang late na naman, ano? Hi! Sinabi po ni Montemayor na hindi na natin kontrolado ang kinakaharap na problema ng bansa na El Nino phenomenon. Kaya naman pinayuhan naman ito ang mga Pilipino na magtipid sa kanin. Ang problema natin ngayon is parang it's out of our control. Unang-una yung klima, yung pagtuyot. Ano magagawa natin kundi magdasal, ano? Yung pagmahal ng presyo sa international, wala tayong control doon dahil yung mga ibang bansa, tatamaan din sila ng El Nino o nangangamba sila sa kanilang supply. Hinihintay nila yung pagpapaluwas ng kanilang bigas. Wala tayong control doon. So, what can we do on our side? Magtipid, huwag iwasan yung pagsasayang sa mga kanin. Alam mo bang merong isang pag-aaral na ang mga Pilipino daw ay kumakain ng 1 tonelada, 1 ton of rice. 1 tonelada kada araw. Takaw natin ng kanin? Yan ang tinig ni National Manager Raul Montemayor ng Federation of Free Farmers Cooperative Incorporated sa panayam ng DWIZ. Ronda Pilipinas. Samantala, aminado ang Energy Regulatory Commission o ERC na nakakaapekto sa ekonomiya ng bansa ang pagtaas ng singil sa kuryente. Tugon ito ni Attorney Mona Lisa Dimalanta, chairperson ng ERC, sa pahayag ni Rodolfo Javellana Jr., presidente ng United Filipino Consumers and Commuters. Sa kabila nito, tinututukan at tinitiyak naman ng ERC na tinutugunan nila ito upang maibsan ang napakataas na presyo ng kuryente. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Attorney Dimalanta na katuwang nila ang iba pang sangay ng gobyerno upang matugunan ang hinaing ng mga consumer. Siyempre po kami sa Energy Regulatory Commission, ito po yung mismong mandato namin. So kami po yung unang nakatoka na nakatutok dito. Pero hindi lang naman po kami nag-iisa. Marami pong sangay ng gobyerno nakatutok po dito. So nagko-coordinate po kami ng mga efforts para po talaga makahanap ng paraan para ang hindi lang po sa mapababa yung presyo ng kuryente, pero ang mai-reflect po natin ay yung totoong presyo ng kuryente, yung true cost, sabi nga po natin. Sinabi ba ni Attorney Dimalanta na pinaalahanan nila ang mga electric distribution utilities na tiyaking tama ang kanilang sinisingil sa mga
consumer. So sabi po namin sa mga distribution utility electric cooperatives, siguraduhin nyo naman na tama yung presyo na pinapasa natin dun sa atin lahat mga consumers. Kumbaga po, in other words, maglinis naman kayo, magwalis naman kayo ng mga sinisingil sa inyo para masigurado na tama. So ongoing po yun, may mga napatigil na po tayo na pagsingil ng wala palang basihan, sinisingil po nila. So napatigil na po natin yon. Napatigil lang, walang kaso? Ganun lang ba yun? Uy, tigil nyo yan, mali yan. Huwag nyong gagawin yan. Bad yan. Ganun lang ba yun? Huwag nyo pong gagawin yan. Huwag nyo po silang sisingilin ng sobra. Bad po yan. Parang ganun lang ba yun? Di ba dapat may kaso yun? Yan ang tinig ni Attorney Mona Lisa de Balanta, Chairperson ng Energy Regulatory Commission sa panayam ng DWIZ. Si Dennis Antenor Jr. Ronda, Pilipinas. Isa pa ang report. NIA gumagawa na ng hakbang para maibsan ang epekto ng El Nino at masigurong sapat ang supply ng bigas sa bansa. Late ng araw. Alamin natin ang report ni Majol 30 Jelly Mendez. Jelly, go! Patuloy sa pagpaplano ng hakbang ang National Irrigation Administration upang maibsan ang epekto ng El Nino sa bansa, partikular sa mga lupang sakahan. Ayon kay NIA Acting Administrator Engineer Eduardo Guillen, kanilang pinaigting ang mga programa at proyekto sa mga lalawigan, kabilang na ang pagtatayo ng mga karagdagang mga dam. Kabilang din sa kanilang intervention kontra El Nino ang diversified cropping at ang pagtatanim ng mga high-value crops na hindi gaanong nangangailangan ng tubig. Sinabi ni Guillen na kasalukuyang nagpapatupad ang NIA ng mga solar-powered pump irrigation project na tutulong para labanan ang epekto ng El Nino sa mga magsasaka. Magsisilbering imbakan ng tubig ang mga dam na malaking tulong sa panahon ng tagtuyot, alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Iginiit ng NIA official na magpapatuloy sila sa paghatid ng serbisyo lalo sa mga lugar na nakararanas ng tagtuyot upang hindi lumala ang epekto ng El Nino sa bansa. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad DWIZ Patrol Report. Samantala, tuloy ang mga balita, pinakilos na ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Uy, parang hindi ko napapansin masyado si Secretary. Ang National Bureau of Investigation hinggil sa bomb threat na sunod-sunod na ipinadadala sa ilang government agencies at mga local government units. Nabatid na ang hindi beripikado na email account ay mula sa nagpakilalang sender na Takahiro Karasawa, isa umanong Japanese lawyer mula sa Steadiness Law Office. Hanipin Law Office ang pangalan. Nagpakilala ang email sender na isang maalam sa paggawa ng bomba kung saan nakapaloob sa nasabing email na sunod-sunod na bomba ang yayanig sa mga ahensya ng gobyerno. Inatasan ng kalihim ang NBI na isumite sa kanya sa lalong madaling panahon ang resulta ng investigasyon. Ronda, Pilipinas. Samantala, nagbabala si Energy Secretary Rafael Lotilla sa publiko ng manipis na supply ng kuryente at mataas na singil dito. Ginawa ni Secretary Lotilla ang papahayag na sa gitna ng epekto ng El Nino phenomenon sa Pilipinas. Ayon kay Secretary Lotilla, maaaring tumaas ang temperatura at heat index ng 1 o 1 hanggang 2 degrees ngayong El Nino na magpapataas ng demand sa kuryente sa dry season. Umapila rin ang Department of Energy sa publiko pati na sa mga negosyante na maging matipid naman kayo sa paggamit ng kuryente. Si Dennis Antenor Jr. Ronda, Pilipinas. Samantala, tanggap mo tayo ng isa pang report. Pangulo o pagsunod sa utos ng Pangulo na limitado lamang sa economic provision ang pag-amyenda sa konstitusyon, tiniyak ng Kamara.
Alamin natin ang report ni Patrol 11, Tina Lasco. Tina, go! Siniguro ng mga lider sa Kamara na susunod sila sa mandato ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tanging pag-amyenda lamang sa economic provision ng saligang batas ang gagawin oras na umusad na ang isinusulong na charter change. Ayon kay House Committee on Ways and Means at Albay Representative Joey Sartes Alceda, ang naturang suporta ng Pangulo ay tanda ng pangangailangan na maamyendahan ang 1987 Constitution. Inaasahan na economic sulon na ang pagtigil sa People's Initiative o PI ay magiging daan para lumamig ang bangayan sa pagitan ng Kamara at Senado. Parehas ito ng sentimento ni Marikina Representative Sela Kimbo. Anya, ang posisyon ni PBBM ay kumpas na sa Senado para umarangkada sa kanilang trabaho at matigil na ang girian sa dalawang panig. Habang muling iginit naman ni House Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales Jr. na ni 5 ay walang ibinigay sa mga taong pumirma sa PI, kaugnay ito sa mga tumatawag sa hakbang na umano'y pekeng inisyatibo. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, nagilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Kayo ba nanonood ng mga hearing na ganyan? Ako nanonood kahapon eh. Oo. Online na lang, online. Online. Merong isang sa Senate, 'di ba, nag-iimbita ng mga resource persons ang Senate dahil dinidinig kung yung tungkol diyan sa economic chacha. Merong isang negosyante doon nagrereklamo dahil sa luma na sa aligang batas ang parang may sinabi siya doon na ginagawa niyang proseso para sa paglalagay ng negosyo dito sa Pilipinas. Nagrereklamo siya dahil ang kailangang pirma ng dokumento 160 plus na pirma. 160 plus na pirma. Biro nyo yan, napakahirap. 160 plus sa gobyerno 160 plus. Kaya gulat ako, sabi ko, kaya pala ganon. Kaya pala dapat baguhin yung ibang yung provision ng yung economic provision ng saligang batas natin. 100 plus. Tingnan mo nga yan. Kaya dapat pag mga ganyan, sabi ko nga pag nakausap ko siguro dun yung negosyante, sabihin ko, Mr. ganito, you prove it. You prove it. Tara, puntahan natin. Let's prove it. Ito. Magkakanyumonya ka nga ba kapag maglalagay ka ng oil-based product sa ilong? Uy, alam mo ano yan? Ano natin yan? Kaugalian natin yan. Di ba pagka meron tayong hindi naaamoy na maganda o kaya medyo may sipon-sipon, nilalagay natin sa ilong natin yung mga oil-based products na yan. Masama daw yan. Okay, tara, patunayan natin yan sa Let's Prove It. Bago maniwala sa mga claim na yan, patunayan na yan sa Let's Prove It. Madalas kapag umabot na sa edad na 25 pataas, nagkakaroon na ng tinatawag na tita, titos essential o yung mga panghaplos gaya ng petroleum, vapor rub, eucalyptus oil at iba pa. Pero totoo bang masama ang paglalagay ng oil-based products sa ilalim ng ilong? Tara, let's prove it! Ayon kay Dr. Kiliman Guru na may rare form ng pneumonia na kung tawagin ay lipid o lipoid pneumonia. Nangyayari ito dahil sa regular at matagalang paglanghap ng mga oil-based products. Dito, maaari kang makalanghap ng fat particles o oil droplets na posibleng makapasok sa respiratory system ng isang tao. Kung saan pagdating sa alveoli o parte ng baga, gagawa ang katawan ng paraan upang tanggalin ang fat particles sa lungs. Ngunit hindi ito kaya ng macrophage o uri ng white blood cells na pumapatay sa mga microorganism dahilan upang mamaga ang alveoli. Ayon sa mayoclinic.org na ang mga sintomas ng rare disease na ito ay ang ubo, pananakit ng dibdib at hirap sa paghinga. Bagamat rare case lamang ito, payo pa rin ng mga eksperto na mainam na iwasan ng pagpapahid ng mga oil-based products sa bibig at ilong. At kung ang trabaho mo ay related sa oil, mas safe kung gagamit ka ng face mask. Iyon! Yung pala yun. Oo. Yung mga oil-based products na yan, pwede yan pagka ikaw
nag-i-sport. Ikaw ay naglalaro ng basketball. O, yan. Nag-golf. Yan, pagka sumakit yung muscle mo. At speaking of sports, mga kaastig, handa na ba kayo for the next level ng saya sa paborito nyong sports? Sa Arena Plus, gulat ako dun sa Arena Plus, astig sa sports, siguradong magpapabago sa parang pag-i-enjoy sa mga paborito ninyong laro. Pwede mong i-stream ang live games ng local at international sports sa internet at sa inyong mga cellphones. Maging up-to-date sa latest scores sa libu-libong games worldwide. Kasama dyan ang PBA, NBL, NBA, PBL, kasama dyan soccer, basketball, volleyball, boxing at marami pang iba. But that's not all. Kasama sa magbibigay ng saya sa inyong gaming experience ang official astig endorsers na sina Scottie Thompson at NBA star Jordan Clarkson. Kaya ano pang inaantay ninyo? Ay, download na ng Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Keep it fun. Game responsibly. At oras po natin sa buong Pilipinas. Meron tayong 29 na minuto na makaraan ng alas 10 ng Yumaga. Ronda Pilipinas. Tuloy yung balita. Napatakbo ko doon Okay. Kung nakikita lang ng mga tao dito yung mga nangyayari before the airing, no? Talaga to si Engineer Winner eh. Pare! Happy birthday, pare Pare, tandaan mo to. Happy birthday. Hindi, birthday ni paring Winner ngayon eh. Pare, yung ating co-pilot, si Engineer Winner, Engineer, ayos ba tayo dyan? Dahil mong pakain Tanggap tayo ng report. Tataba na naman si Hiyas ng ginagawa mo niya, Winner eh. Okay, tagabu tayo na isang report pagtungo sa bansa ng UN Special Rapporteur at ICC investigator. Pinaimbestigahan na sa Senado. Alamin po natin ang report ni Patrol 19 Sally Ortega Bueno. Ate Sally, go! Pinaimbestigahan sa Senado ni Senator Amy Marcos ang anyang hindi nararapat na presensya sa bansa na mga intergovernmental organization na nagdudulot ng banta sa independence at soberanya ng bansa. Sa kanyang Senate Resolution number 927, tinukoy ang pagpasok sa bansa ng Special Rapporteur ng United Nations, pati ang umani pagpasok sa bansa ng mga investigador ng International Criminal Court o ICC. Nakasaad sa resolution ang sinabi ni dating Senator Antonio Trillanes na tumungo sa bansa noong December ang mga investigador ng ICC, kumalap daw ng mga ebidensya laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaya't malapit na umanong ito'y isyuhan ng warrant of arrest. Ang pagtungo rito ng ICC ay salungat umano sa deklarasyon ng Pangulo na hindi makikiisa ang pamahalang Pilipinas sa kanilang investigasyon sa drug war ng Duterte administration. Sa panahon na nagsisiyasat umano rito ang ICC, iginiit na lumabas ang report ng United Nations Human Rights Council na nagsabing hindi tinanggap ng gobyerno ng Pilipinas sa mga recommendation para itigil ang red tagging, extrajudicial killings, illegal detention, attack sa media freedom at iba pang human rights violation. Nakasaad din na ang pagtungo sa bansa ni UN Special Rapporteur Irene Khan na nagrekomendang buwagin ang NTF-ELCAC at nagrekomenda rin na lumikha ang bansa ng anti-red tagging policy. Ayon kay Senator Marcos, ang ganitong aksyon ng mga kinatuwa ng UN at ICC ay may tuturing na impolite intrusion sa independence at poder ng Pilipinas na gumawa at magpatupad ng sariling mga programa para tugunan ang peace and order situation sa bansa. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas! Samantala, isa pa pong report. Tuloy ang pagsasabata sa Tupad Program isinusulong sa Kamara. Alamin natin ang report ni Patrol Love and Tina Nolasco. Tina!
Dapat maging permanente daw ang tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged o displaced workers o TUPAD program. Ito ang itinutulak ni House Committee on Labor and Employment Chairman Fidel Nograles sa pamagitan ng pagsulong na maisabatas ang naturang programa kasabay ng pagkumpirma na nagkasundo ang House Labor Committee na i-consolidate ang iba't ibang panukala na nagsulong na maisabatas ang nasabing programa. Punto ni Nograles, kahit kasi muling makabangon ang Pilipinas mula sa epektong dulot ng pandemyang COVID-19, laging mayroong posibilidad na dumating na krisis na magdudulot ng kawalan ng trabaho, kaya't mas mainam na gawin ng permanente ang TUPAD. Kung maaalala, ang programa ay nilunsad noong kasagsagan ng pandemic para matulungan ang mga manggagawang walang trabaho, kung saan ang mga benepisyaryo ng programa ay kinukuha para sa mga proyekto ng gobyerno gaya ng clean-ups, construction, tree planting at iba pa sa loob ng 15 hanggang 70 araw. Naniniwala ang kongresista na mahalaga ang programa para matiyak na makatutulong ang pamahalaan sa mga empleyado sa panahon ng kagibitan o kalamidad. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, isang balita mula sa Region Ronda. Okay. 7-month-old na batang babae patay matapos ihagis ng kanyang ama. Suspect arestado. Drug-addict yata yung tatay nito eh. Okay, tingnan natin ha. Mula sa DWIZ News FM Davao, report tayo mula kay Mia Escovilla. Mia, ano nangyari? Yes, Dennis, patay ang isang 7-month-old na batang babae matapos itong ihagis ng kanyang ama sa Purok 8, Datal, Lanao, Barangay Tagaytay, Magsaysay, Davao del Sur. Kinilalang ina ng biktima na si Kesha, 27 anyos, habang ang ama naman ito ay kinilalang si Angelo, 25 anyos. Base sa report, humingi ng tulong ang ina ng bata sa ama nito upang patulugin ang sanggol at agad naman itong kinuha na at maya-maya, Dennis, ay may narinig ang ina nito at nakita na lamang nakahandusay ang kanyang anak. Dagdag anya sa kanilang takot, agad nilang sinira ang pinto at nagmukmuk sa loob ng bahay. Dali-dali namang humingi ng tulong ang biktima matapos o ang ina ng biktima matapos na umalis ang suspect. Sa kasawiang palad, Dennis, binawian ng buhay ang sanggol matapos na natamaan ang kanyang ulo. Dennis, sa base sa bagong update, hindi ito ang unang pagkakataon na may napatay ang suspect. Dahil taong 2019, napatay din ito ang kanyang 1 taong gulang na anak sa kanyang dating ka-live-in. Ayon kay Magsaysay Municipal Police Station Commander Police Captain Rodrigo Dumangas Jr., inamin ng suspect na wala ito sa saktong katinuan ng gawin ang nasabing krimen. Sa ngayon, himas rehas ang suspect hataharap sa patong-patong na mga kaso. So, ibig sabihin, Mia, nung may namatay din yung isang anak niya, nung isang ka-live-in niya, hindi pa inaresto yan, hindi pa nakakulong. Ibig sabihin. Yes, Dennis, no? Ngayon pa lang ang unang pagkakataon na naaresto ang suspect. May ka-live-in siya taong 2019 at may 1 taong gulang na anak. At doon, Dennis, nangyari din ang krimen at nasundan sa kanyang 7-month-old na kanyang anak. Oo, tama ba yung aking detalye dito na nasa duyan yung bata tapos umiiyak na siguro na ingayan, hinagis, parang ganon? Yes, Dennis, nangyari, sinubukan ng ina na tawagin yung ama na si Angelo at ipakuha ang bata. Dahil Dennis, may ginagawa ang kanyang ina nung time na yon at syempre, bilang isang ama, kinuha ni Angelo ang bata at maya-maya, Dennis, tinapon ito at doon napunta sa may hagdanan at hindi agad, Dennis, naidala sa ospital dahil nga natakot yung ina at sa pag-alis ng suspect. Doon pa sila nagka-chance, Dennis, na ilabas at humingi ng tulong sa kapulisan. Agad namang ipinunta sa ospital at doon, Dennis, binawian ng buhay ang bata dahil nga natamaan ang kanyang ulo sa paghagis ng kanyang ama. Wala namang sinabi yung asawa kung drug addict yung asawa niya o hindi? Sa ngayon, Dennis, wala pang kumpirmasyon kung ano talaga ang
dahilan base sa statement ng kanyang asawa. Pero base, Dennis, sa statement ng suspect, wala ito sa kanyang saktong katinuan ng gawin ang krimen. Dennis? Pero patutunayan pa yan sa pamamagitan ng medical. Yes, kung tama. Dennis, magbibigay tayo ng update at tututukan natin ang balitang ito, Dennis. Okay, kawawa naman. Maraming salamat, Mia. Yes, mula dito sa 98.7 DWIZ Southeastern Mindanao, ito po si Mia Escovilla, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Para sa ating NBI, total, Valentine's Day na lang ang Valentine's Day na pinag-uusapan natin. Menor de edad pa, pero nagtana na. Bawal na bawal po yan. Alamin natin ang NBI segment news natin mula kay Angelo Bainyo. Alamin kung bawal o hindi. Dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito. Menor de edad pa pero nagtana na? Nako! Bawal ito. Kung iyong mapapansin sa bagong henerasyon, pabata ng pabata ang mga pumapasok sa isang relasyon. Sa madaling salita, mga menor. Yung tipong kapag tinanong ng kumain ka na ba? Abay, kilig to the bones na. Ito'y nakakabahala sapagkat ang kakulangan nila sa kaalaman ay maaaring magdulot ng hindi maganda sa magkasintahan. Kaya paano kung isang araw ay hindi na umuwi ang iyong menor de edad na anak dahil niyaya na pala itong magtanan ng kanyang nobyo? Nako, alam nyo bang labag sa batas ito? Ayon sa Article 234 ng Family Code, mula 17 taong gulang pababa ang ikinukonsiderang menor de edad. At kung menor de edad pa ang isang tao, siya ay nasa ilalim pa ng parental authority ng kanyang mga magulang. Kaya kung nais bawiin ng magulang ang kanyang anak na itinanan, pwede. Ayon sa batas, maaari lang gumawa ng sariling desisyon ang isang individual kapag siya ay 18 taong gulang na. Kung ang nobyo naman ay nagkaroon ng sexual na relasyon sa kanyang nobya, maaari siyang makasuhan kahit pa mayroong consent mula sa menor de edad. Ito ay malinaw na nakasaad sa Republic Act No. 11648 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. Itinaas naman ng batas ang age of sexual consent sa 16 na taong gulang mula sa 12 taong gulang upang mas maprotektahan ang mga menor de edad laban sa rape at sexual abuse. Ayon sa RA 11648, kung ang bata ay below 13 years old, ito ay may tuturing na statutory rape kung saan habang buhay na pagkakakulong ang kaparusahan. Kung ang bata naman ay above 16 years old at below 18 years old, maaaring kasuhan ang nobyo ng simple seduction na may parusang pagkabilanggo ng 1 hanggang 6 na buwan. Kaya naman para sa mga kabataan dyan, huwag padalos-dalos sa mga desisyon. Kung totoong dalisay ang intensyon, makapaghihintay ang jowa ng tamang panahon. Tandaan, walang rewind sa totoong buhay at laging nasa huli ang pagsisisi. Kaya totoy at nene, huwag pasaway para hindi ka masabihan ng nako, bawal ito. Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Samantala, isa pa pong report. Eto na. DOH Bicol CHD naglunsad ng online health program. Online ha? Alamin natin ang report mula sa DWIZ News FM South Luzon. Ronnie Beren. Ronnie, go! Inilunsad ng Department of Health Bicol Center for Health and Development o DOH Bicol CHD ang isang online program na may pamagat na Be Healthy With Me o BHWMe nitong Webes, February 8, 2024. Ayon kay Dr. Monray Aysaya Mansilla, Head ng Non-Communicable Disease Prevention and Control Cluster at Health Promotion Unit ng DOH Bicol, layunin ng nasabing programa na magbahagi ng kamalayan at mas malalim na kaalaman sa bawat pamilyang Bicolano tungkol sa mga napapanahong mga sakit at kung paano makakaiwas at labanan ang mga ito. Sa unang episode nito, itinampok ang Philippine Heart Month bilang pagsalubong sa buwan ng pag-ibig at upang mabigyang pansin ang iba't ibang sakit tungkol sa puso. Ang BHWMe ay mapapanood sa FB at YouTube ng DOH Bicol CHD tuwing Webes alas 2 ng hapon. Mula sa 92.3 DWIZ News FM South Luzon, Ronnie Beren nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa.
Sugatan ng 14 na katao habang 2 ang lubhang na sugatan matapos mahulog ang isang puno sa isang roller coaster sa Port Aventura sa Tarragona, Eastern Spain. Base sa investigasyon ng mga otoridad, malakas ang hangin sa nasabing lugar kaya't bumagsak ang puno malapit sa Tomahawk ride. Ayun yung ride. Dagdag pa dito, may ilang mga nakasakay sa roller coaster ang tinamaan habang umaandar ito. Ayon sa website ng Port Aventura, isang children's roller coaster ang Tomahawk ride. Wawa naman. Ronda Pilipinas. Samantala, para sa ating balitang pampalakasan, 6-game winning win streak sa NBL Chairman's Cup nakuha na ng Camsur Express matapos doblehin ang final score ng Zambales. Sports News mula kay Kim Gomez. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Gumawa ng record ang kupunan ng Camsur Express matapos doblehin ang final score ng Zambales Eruption. Ito ay kung saan nakagawa ng 53 points in total ang Zambales, habang 110 points naman para sa Camsur Express. Ito rin ang pinakamalaking lamang na nagawa ng isang kupunan sa kasalukuyang season ng NBL Chairman's Cup. Masayang-masaya naman ang head coach ng Camsur Express na si Genesius Molto dahil naipanalo nila ang kanilang must-win game. At ayon sa kanya, hindi porket mayroon silang 6-game winning streak, sila ay magiging kampante na. Dagdag pa niya, may tsansa na makaharap nila muli ang Zambales sa semis, kung kaya't babalikan nila ang mga naging laban nila kontra dito upang makagawa ng panibagong plays. Bumida para sa Camsur si Joshua Ayo, 23 points, kung saan ang 15 points dito ay mula sa kanyang 5 3-point field goals. Subaybayan ang mga nalalabing games sa elimination round ng Chairman's Cup dito sa Aliw Channel 23. That portion was brought to you by Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store or Google Play. You can watch it also on arenaplus.ph. Ronda Pilipinas. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Samantala, para sa ating balitang showbiz, Jessie Mendiola ikinuwento kung saan galing ang palayaw na Peanut sa kanilang panganay ni Lucky Manzano, kasi yun yung pangalan ng baby nila, di ba? Peanut. Cute-cute kaya yun. Alamin natin showbiz news mula kay Anton. Para sa aking balitang showbiz, masayang ikinuwento ni Jessie Mendiola kung saan ang pinanggalingan ng palayaw ng kanilang anak ni Lucky Manzano na si Peanut. Ayon sa actress, Isabella Rose ang first name ng kanilang anak at Rosie talaga ang preferred niyang palayaw nito, ngunit ngayon ay Peanut na ang nakasanayang tawag. Sinabi ng actress na sa bibig niya mismo galing ang salitang peanut dahil hugis peanut o mano ang nakita niya na magpa-ultrasound siya. Mga 2 months pa lang daw ang kanyang siya na magpa-ultrasound siya at doon nga nakita ang hugis peanut na nasa tiyan niya. Pero may ibang nanay na nagsabing ganun din daw pala talaga ang korte ng baby sa tiyan, either hugis peanut or hugis beans. Sinabi niya raw kay Luis na hugis peanut ang kailang anak kung saan na-stuck na raw sa isip nito, kaya't sinabi nito na she'll always be my Peanut Manzano. At yan aking balitang showbiz para sa impinang may todong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ronda Pilipinas. Alam nyo, kayo mga magulang, ganyan ang mga pinanigay nyo pangalan sa mga anak nyo. Pagdating ng panahon, humanda kayo. Hugis, siguro sabi nung hugis, peanut lang ako, pinangalanan nyo na ako ng peanut. Alam nyo, pagdating ng panahon, humanda kayo sa bunganga ng anak ninyo. Bubungangaan kayo niyan. Tapos ito, showbiz pa kayo, tapos lumalabas yung mga ganitong balita. Naku, mag-i-stay na to sa internet, mababasa at mapapanood ng mga anak nyo yan. Pag napanood, lumaki na yung bata.
Ang pangalan pala niya yung Peanut. Yun pala ang pinanggalingan. Naku, lagot kayo. Magagalit yung bata. Siguro, pamami naman, pambira naman. Ang dami-dami naman bagandang pangalan ng panahon na yun. Ba't naman Peanut? Baka magalit sa akin si Lucky Manzano. De, joke lang po yan. Pero totoo yun. Magagalit ang anak mo yan. Pag matanda. Matanda ka na. Tapos, sa bagay, merong di ba? Merong, sa UP po, meron hong nagtitinda ng mani na matagal na. Ang tawag po sa kanya ay Manang Mani. Ang tawag po sa kanya. Totoo po yan. Sa mga nag-aaral sa UP, alam yan. Merong nagbebenta ho doon na matanda na ang pangalan po niya ay Manang Mani. Yan na. Ano ba? Ano ang nickname ni Manilyn Reynes? Mani din. Mani din, di ba? Talaga uso-uso kahit noon pa yung mani. Ngayon, in English lang. Peanut. Okay, bago tayo magpaalam, tayo po'y may patama quote for the day at tamaan sana ang dapat tamaan. Ayan. Huwag nang i-stress in ang mga bagay na hindi na mababago. Move on and grow stronger. Alam nyo, may mga pagkakataon tayo sa buhay na inaalala natin na wala na tayong kontrol. Alam nyo, ang dapat alalahanin nyo yung mga bagay na kayang-kaya nyong ikontrol. Alin yung mga bagay na yon? Yung susunod, yung next na mangyayari, mas may control kayo doon na magsabi ng hindi o ng no o hindi nyo na gagawin o gagawin nyo pa. Mas may power kayo doon. Kesa throwback kayo ng throwback, wala naman kayong magawa dyan sa nangyari na yan, tanggapin nyo na lang, move on na kayo. Kesa sino-sino pa mga pinagsisisi ninyo. Di ba? Mas maganda ho, ang isipin natin yung mga bagay na merong control tayo. Amen? Amen. Okay, bago tayo magpaalam, tayo muna'y magsabi at magkanta. Kumanta ng happy birthday kay Engineer Winner. Happy birthday. Yun. Ano pa? Parang masaya-masaya ka dito sa picture mo to. Labas nyo, masaya-masaya si Engineer Winner dito sa picture nyo. Alam niya na gagamitin yung picture niya sa birthday niya Pare, happy birthday, pare. Love you, pare. Yan, mga nagpapasok ng mga music natin, Engineer, happy birthday and God bless you more and more. Yan. Hoy! Yan po kabuuan ng mga balita at informasyon sa Ronda Pilipinas. At tabayanan niyo po ang susunod na programang Yes, Yes, Yo! Topasio with Doc She Lejano. Maraming salamat, Pilipinas. Ako ang inyong naging tagapagbalita. Ako si Dennis Antenor Jr. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.